Isang magandang araw sa inyong lahat. Ako pong muli si Miss Maria. Nagbabalik na naman ang ating nakaka-tense at nakakaantig na kwentuhan. Sa kabanatang ito, matutunghayan natin ang panig ni Guillermo matapos silang maghiwalay ni Victoria. Isang matinding katotohanan ang mabubunyag kay Guillermo mula sa kanyang lolo Samuel. Katotohanang magpapabago sa ikot ng kanyang mundo at mag-iwan ng matinding pagsisisi sa kanyang puso. Paano haharapin ni Guillermo ang katotohanan na may isa pa silang anak ni Victoria habang nakatali na siya sa kasal kay Kim? At ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang may ibang lalaking umaaligid sa babaeng pinakamamahal niya? Handa na ba kayo? Simulan na natin. Guillermo POV. Guillermo, kung gutom ka, inaantok naman ako. Sorry, hindi kita masasamahan para magkape. Sagot ni Victoria sa alok ko. Walang paligoy-ligoy, buo ang loob na para bang isa na lamang akong estranghero. Sa paningin nito, mapait naman akong ngumiti. Ayos lang, pero pwede ko bang kunin ang number mo? I mean, mamaya pagising ni Gabriel, tsak na hanapin ka niya. Saka kapag nalaman ni Via na dinalaw mong kapatid niya, tsak na magsiselos yun. Muli kong bigkas. Nabigo man ako na mapapayag to sa paanyaya kong samahan na muna ako na magkape. Sana, hindi ako mabigo na kunin ng number nito, lalo na at wala man lang ako nakikitang kahit na anong reaksyon sa mukha nito. Siguro nga nagbago na si Victoria. Siguro nga wala na akong halaga para dito. Sa bagay, sa dami ng mga nangyari sa amin at sa dami ng mga kasalanan na ginawa ko dito noon, baka nga hanggang langit ang galit nito sa akin eh. Kung hindi ko siguro ibinalik dito ang Hacienda Robles. Baka hindi na rin ako kinakausap ngayon nito. Okay, sige. Tawagan mo na lang ako sa number na to kung may importante kang kailangan. Civil ang tono ng boses na bigkas nito sabay abot sa akin ng isang calling card. Mabilis ko namang tinanggap yon na para bang isa yung mamahaling bagay. At saka mahirap na, baka biglang magbagong isip niya. Okay, Victoria. Salamat. Seryosong bigkas ko. Isang tipid na pagtangula ang naging tugon nito bago to nagmamadaling lumabas ng kotse. Habang naglalakad dito papasok ng hotel, malungkot ko na sundan ito ng tingin. Hindi ko alam kung anong nangyari sa pagitan naming dalawa at kung bakit kami humantong sa ganitong sitwasyon. Pero isa lang ang sigurado ko ngayon, mahal na mahal ko pa rin ito. Kahit na saglit lang, hindi ito nawala sa isip ko. Although, napaka-unfair ng buhay dahil kahit na anong pilit ko na ibaling sa ibang babae ang atensyon ko, alam ko na si Victoria pa rin ang sinisigaw ng puso't isipan ko. Noon kusa akong lumayo sa pag-aakalang makakalimutan ko din ito. Pero nagkamali ako. Sa paglayo kong yon, alam ko na mas lalo lang tumibay ang isang matibay na bakod na nakaharang sa pagitan naming dalawa. Ngayon, hindi ko na alam kung paano ulit mag-uumpisa para lang mapalapit ulit ang loob nito sa akin. Ngayon, feeling ko hanggang tingin na lang ako dito at malabo nang maging kami ulit. Lalo na at may isang Kim na umaasa sa pagmamahal ko. Ikakasal na ako sa ibang babae at alam kong hindi yun lingid sa kaalaman ni Victoria. Lalo na at open sa madla ang tungkol sa balitang yun, lalo na si Kim ay isang aktres. Wala sa sariling napasabunot ako ng aking buhok. Kung pwede lang, kung maibabalik ko lang ang lahat-lahat, hindi ko ginawa ang mga bagay na pinagsisisihan ko ngayon. Napakalaki kong gago dahil sinira ko at sinaktan kong babaeng pinakaiibig ko. Nang tuluyan na nakapasok si Victoria sa loob ng hotel lobby, nagpasya na rin ako na mag-drive paalis. Nang tuluyan nang nakapasok si Victoria sa loob ng hotel lobby, nagpasya na din ako mag-drive paalis. Wala akong balak na bumalik ng ospital sa ngayon. Lalo na at tulog naman si Gabriel Ace. Bagkus, nag-drive ako patungo sa lumang mansyon kung saan nakatira ngayon si Lolo Samuel. Doon na muna ako magpapalipas ng oras habang nag-iisip ng mga susunod kong gagawin. 4:00 ng madaling araw ako nakarating sa mansyon. Sobrang tahimik ng buong paligid pagkapasok ko sa loob. Kahit na gaano pa kaganda ang buong paligid, ramdam pa rin ng puso ko ang kalungkutan. Sa mansyon na ito, nabuo ang una kong mga plano. Mga plano kung paano ko makakaganti sa mga Robles noon. At ngayon nandito na ako ulit. Wala nang galit sa puso ko para sa mga Robles. Bagkus napalitan nyo ng matinding kalungkutan at pagsisisi. Diretso ako sa wine bar at kumuha ng isang mamahaling alak. Parang gusto ko, bago sumikat ang araw, lasing na ako para kahit papano, maipahinga ko man lang ang isipan ko.
Iisipin kong day off ko na muna ngayon sa pait at pagsisisi. Gusto kong makalimutan kahit na saglit lang ang mga hinanakit ko sa buhay. Kaya lang, lumiwanag na lang ang buong paligid, nandito pa rin ako. Nakaupo at medyo may tama na ng alak ang buong sistema nang biglang dumating si Lolo. Nakaupo sa wheelchair habang tulak-tulak to ng pinagkakatiwalaan nitong personal nurse at nag-aalalang nagsalita. Guillermo, anong ginagawa mo? Mataas ang tono ng boses nito. Sa kabila ng edad, ramdam ko pa rin ang otoridad sa boses at ang mga titig nito sa akin ngayon. Lo, nauuhaw lang ako kaya naisipan ko uminom ng kahit na konti lang. Seryosong bigkas ko. Malapit ko nang maubos ang isang bote ng alak pero nakadilat pa rin ako ngayon. Buong magdamag akong gising pero hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Nauuhaw ng ganito kaaga? Imbis na kape ang inumin mo? Alak? Nakikita mo bang sarili mo ngayon, Guillermo? Yes, Lolo. Nakikita kong sarili ko ngayon. Isa akong walang kwenta at talunan na hindi ko alam kung saan ba ang tamang daan patungo sa kaligayahan. Lo, parang gusto ko nang tapusin ng lahat. Parang gusto kong mamatay na lang para matapos ng paghihirap ko. Mahina akong sambit. Kaya lang imbis na sagutin ni Lolo ang sinabi ko, tinabing ito ang bote ng alak. Gamit ang tungkod nito, nahulog yun sa sahigat, lumika ng malakas na ingay. Nonsense! Kung susuko ka kaagad, paano ang mga anak mo? Paano ang kambal at ang bunso niyo ni Victoria? Malakas ang boses na bigkas nito na halos mag-echo sa buong paligid. Natigilan naman ako. Kahit na gaano pa kalakas ang boses ni Lolo Samuel, isang kataga ang biglang umeko sa isipan ko. Bunso? Bunso namin ni Victoria? Lasing na ba ako o isang guni-guni lang ang narinig kong kataga mula sa bibig ni Lolo Samuel? Hindi ka na bata para hindi mo malaman kung ano ang tama at mali. Alam ko naman na wala kang pagmamahal dyan kay Kim, kaya hindi ko na din talaga maintindihan kung bakit mo pakakasalan ng babaeng yun. Imbis na si Victoria ang pagtuunan mo ng pansin itong mga nakaraang taon. Lumayo ka, nag-happy-happy ka kasama ang babaeng. Tapos ngayon, makikita ko na gusto mong patayin ang sarili mo sa pamamagitan ng pag-inom ng alak. Galit itong tanong sa akin. Hindi naman ako nakaimik, kumibot-kibot ang aking bibig pero walang kahit na anong katagang lumabas doon. Kahit na gaano pa kahabang mga katagang binitawan ni Lolo, hindi pa rin mawala sa isipan kong katagang binigkas nito kanina. Ang salitang bunsong anak. Lolo, habang wala po ako, ano ang nalalaman mo tungkol kay Victoria? Ano po ang mga pinagkakaabalahan niya? Seryosong tanong ko. Ano pa nga bang dapat niyang pagkaabalahan kundi ang siguraduhin na mas lalong mapaunlad ang Hacienda Robles at mag-isang alagaan ng bunso niyong anak? Walang paligoy-ligoy nitong sagot. Pakiramdam ko biglang tumigil ng pag-ikot ng mundo. Muli ko na namang narinig ang katagang bunsong anak mula sa bibig ng aking abuelo. Hindi nga pala ako nagkakamali kanina. Hindi pa ako lasing para magkamali sa narinig kong bunsong anak. Paus kong bigkas. Ang aking boses ay halos pabulong lang, sapat lang para marinig yun ni Lolo na noon ay seryosong mga mata na nakatitig sa akin. Oo, anak. Idiot, paano mo nagawang talikuran si Victoria na hindi mo malang inaalam ang magiging kalagayan niya? Galit na bigkas ni Lolo, kaya lang hindi ko na binigyang pansin pa yon. Sa halip na patitig ako sa kawalan. Tama si Lolo, paano ko nagawang iwan si Victoria noon? Alam ko may nagsabi sa akin na hindi daw umaalis si Victoria sa bahay kung saan namin to iniwan. 4 na buwan daw itong nagtiyagang naghintay sa muling pagbabalik namin ng kambal. Kaya lang tuluyan ko na tong tinalikuran. Hindi ko mapigilang mapasabunot sa aking buhok. Muling lumitaw sa balintataw ko ang malungkot na mukha ni Victoria. Ang mga matang puno ng luha na ako din ang naging dahilan. Maliban sa kambal, muli ko tong nabuntis. God, hindi ko to alam at hindi ko talaga malalaman lalo na iniiwasan ko nang makibalita tungkol dito. Hindi ko mapigilan ng maikoyom ang aking kamao. Bigla ko nakaramdam ng paninikip ng aking dibdib dahil sa matinding galit sa sarili at pagsisisi. Nagkaanak kami ulit. Kumusta siya? Lo, nakita mo ba siya? Ang isa mo pang apo, nakita mo ba siya? Anong itsura niya? May luha sa mga mata na tanong ko dito. Oo, nakita ko ng isa ko pang apo. Noong nakaraang araw sa isang mall. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ko pang isa ko pang apo. Isang batang babae. Maganda siya at kamukha siya ng lola mo. Seryoso nitong sambit. Malungkot naman ako napangiti. Pasimple kong pinunasan ng luha mula sa aking mga mata bago ako nagsalita.
Kung ganun, gusto ko rin siyang makita. Gusto kong makausap ulit si Victoria tungkol sa bagay na to. Seryosong sambit ko sabay tayo kaya lang napakapit din nang makaramdam ako ng matinding pagkahilo. Napahawak ako sa aking ulo at bago pa ako bumagsak, naalalayan ako ng personal na nurse ni Lolo. Malakas ang tama ng alak na nainom mo at kailangan mo muna magpahinga. Huwag kang magmadali. Magpahinga ka na muna at kapag maayos na ulit ang takbo ng utak mo, saka mo na harapin si Victoria. Seryosong sambit ni Lolo. Gustuhin ko mang muling tumayo pero nahihilo na din talaga ako. Hindi na ako nakapalag nang alalayan na ako ng tagapag-alaga nito sa aking silid. Gustuhin ko mang magprotesta. Hindi ko pala kaya, lalo na tuluyan ang epekto sa katawan kong espiritu ng alak. Pagkadating ko ng kwarto, ipinikit ko ang aking mga mata hanggang sa tuluyan na akong nakatulog. Muli akong nagising. Hapon na, masakit ang ulo pero mabilis din ako napabangon, lalo na nang muling bumalik sa alaala ko ang napag-usapan namin ni Lolo. Kahit na nakainom ako kanina, sariwa pa rin sa isipan ko ang lahat-lahat kaya kaagad kong dinampot ang aking cellphone. Tinawagan ko ang number ni Victoria pero ganun na lang ang panlulumo ko dahil hindi ito sumasagot. Sa huli si Agostong tinawagan ko para ipacheck dito ang hotel kung saan naka-check-in si Victoria. Gusto ko itong makausap ulit. Gusto ko magkalinawan kami. Kagabi kasama ko to pero hindi man lang nito nabanggit ang tungkol sa pagkakaroon namin ng isa pang anak. Siguro may balak ito na isekreto sa akin ang tungkol sa bagay na yon. Anong sabi mo? Si Victoria wala na sa hotel kung saan sila naka-check-in? Halos pumutok ang ugat sa utak ko habang sinasabi kong katagang yon. Napasulyap ako sa orasan na nakapatong sa ibabaw ng nightstand at gusto kong murahin ang sarili ko kung bakit ako nakatulog ng mahimbing. Sir, nag-check out na po kaninang umaga pa at balita ko, bumalik na daw po ng Hacienda Robles. Sakay ng private jet ng isang lalaking nangangalang Wilfred Sandoval. Balita naman sa akin ni Augusto. Agad na napakunot ang noo ko. Wilfred Sandoval? Sinong hindi nakakilala sa lalaking yun? Anak ng dating mayor ng Santa Ignacia kung saan nakasakop ang Hacienda Robles. Ang lalaking dating ipinagkasundo ni Don Chodoro para maging asawa ni Victoria. Damn it! Galit kong sigaw. Biglang umalo ng puso ko sa matinding inis. Wilfred Sandoval? Paano nagkaroon ulit ng ugnayan si Victoria sa lalaking yun? Sir, ano pong gusto niyong gawin namin? Siguro po sa mga sandaling ito nakabalik na si Señorita Victoria sa Hacienda Robles. Gusto niyo po bang sundan namin siya doon at ibalik dito sa Manila? Muling wika ni Augusto. Mariin kong naipikit ang aking mga mata. Hindi ako pwedeng gumawa ng mga hakbang na taliwas sa nais ni Victoria. Lalo na't para dito, matagal na kaming tapos. Wala na kaming ugnayan at sa katunayan nga, magpapakasal na ako sa ibang babae. Kung dadaanin ko na naman sa dahas, si Victoria ay tsaka ko na lalo lang ako nitong kamumuhian. Kaya lang paano si Gabriel Ace? Nangako si Victoria na muling dadalawin ang anak namin sa ospital pero bakit bigla na lang tong umalis? Hindi na ba ito babalik? Talaga bang wala na itong pakialam pa sa mga anak namin? Hayaan mo na muna siya. I-standby lang kayo at kung may kailangan pa ako, tatawagan ko na lang kayo. Seryosong sambit ko. Areglado boss, sagot din naman ito mula sa kabilang linya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko pagkatapos naming mag-usap. Tuluyan na din akong bumangon ng kama. Naligot ilang saglit lang, nagpasya na din akong lisanin ng mansyon. Kaya lang bago ako umalis, nagpasya na muna ako na kumain. Ramdam ko na rin kasi ang panghihina ng aking sistema sa kawalan ng kinakain simula pa kahapon. Habang kumakain ako, kasama ko si Lolo. Kasalukuyan din itong kinakain ng mga prutas na makakabuti sa kalasugan nito. Ano ngayon ang plano mo? Seryosong tanong nito sa akin. Nagangat ako ng tingin at direktang tumitig dito. Ano po bang pwedeng gawin kundi ang ipagpatuloy ang buhay? Bumalik na si Victoria sa Hacienda Robles. At hindi nito tinupad ang pangako kay Gabriel Ace na muli niyang dadalawin ng bata. Seryosong sambit ko. At basta ka na lang susuko? Hahayaan mo na lang siya at hindi mo na siya kakausapin? Seryosong tanong naman ni Lolo sa akin. Marahas naman akong napabuntong hininga. Ano po ba ang pwedeng gawin, Lo? Palagay niyo po ba kapag kakausapin ko si Victoria, muling lalambot ang puso niya sa akin? At balak mo talaga na magpakasal sa Kim na yun? Magpapatali ka sa isang kasal na simula pa lang alam mong hindi ka magiging masaya. Guillermo, imbis na ituon mo sa ibang bagay ang buong mong atensyon, bakit hindi na lang kay Victoria?
Kailan ka pa kikilos? Kapag malaman mo na may iba ng lalaki siyang gusto? Seryoso nitong sambit. Wala sa sariling nabitawan kong hawak kong chopstick. Kumuyom ang kamao ko nang ma-imagine kong tungkol kay Wilfred Sandoval. Si Wilfred, kailan pa nakipag-usap si Victoria sa taong yun? Ang alam ko, hate na hate niyang lalaking yun dahil nga sa kasunduan ng kasal na minanipula ni Don Chodoro noon. And now, malalaman ko na lang na ang chopper ng taong yun ang sinakyan ni Victoria. Pabalik na nga siya na Robles? Shit. Isipin ko pa lang na posibleng ma-in love si Victoria sa lalaking yun. Sumasakit ng kalooban ko. Hindi ko pala kaya. Lo, paalis na po ko. Salamat po sa payo nyo. Seryosong sambit ko't mabilis na rin akong tumayo. Kaya lang bago ko naihakbang ang mga paa ko paalis, muling nagsalita si Lolo. Nakakapagod na din ang sitwasyon ng buhay mo ngayon. Matagal nyo nang pinapahirapan ang mga sarili nyo. 3 ng anak mo kay Victoria na sana ayusin mo na to. Guillermo, at sana bago ko mawala dito sa mundo, makita ko man lang na buo kayo at masaya. Seryoso nitong sambit. Lo, huwag kayong mag-alala. Aayusin ko po ang dapat na ayusin. Salamat po sa inyong mga paalala. Seryoso kong sambit at pagkatapos kong sabihin ng katagang yun, naglakad na ako paalis. Bahala kong daanan si Gabriel Ace sa hospital. Nag-aalala kasi ako sa kalagayan nito. Tsak din ako na kanina pa nito hinahanap si Victoria. Naku mga ka-Ashlon, talaga namang nakakapanghina at puno ng pagsisisi ang kabanatang ito para kay Guillermo. Huli na nga ba ang lahat para sa kanila ni Victoria ngayong nabunyag na tungkol sa kanilang bunsong anak at sa pagbabalik ni Wilfred Sandoval sa buhay ng senyorita? Isang mahalagang aral ang iniwan sa atin ng kabanatang ito. Ang mga pagkakataong pinalampas mo dahil sa galit at pride ay hindi na kailanman mababawi ng simpleng pagsisisi. Kaya't habang may pagkakataon pa, matuto tayong pahalagahan at ipaglaban ang mga tao na tuning nagmamahal sa atin bago pa sila tuluyang makuha ng iba. Ipaglalaban pa kaya ni Guillermo ang kanyang pamilya o tuloy na siyang magpakasal kay Kim? Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Huwag kalimutang i-like at mag-comment na inyong mga saloobin sa ibaba at i-share ang ating video hanggang sa susunod na kabanata. Mag-ingat po tayong lahat at God bless.